we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang mga pinakamalalaking balita ngayong Martes. Habal-habal driver sa Batangas City, sugatan matapos barilin ng nakaalitang tsuper dahil umano sa agawan sa pasahero. Umento sa teaching allowance ng mga guro sa mga pampublikong paaralan, aprobado na ni PBBM. Bagong pasang batas, maliit pa rin ayon sa Teachers Dignity Coalition. 6 na taong gulang na bata, hinihinalang nalunod sa ilog. Rescue operation nagpapatuloy. Taisan LGU nilinaw na may kaukulang permit ang quarry site kung saan nahuli ang nagtatrabahong 7 Chinese nationals. At lalaki sa Lipa City na kayang-kayang magmaneho ng motorsiklo sa kabila ng kanyang kapansanan, kilalanin. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Sugatan ng habal-habal driver sa Batangas City matapos barilin na nakaalitang tsuper dahil umano sa agawan sa pasahero. Nakatutok si Denise Abante. Isang tama ng bala ng baril sa tiyan ang tinamo ng 50 anyos na habal-habal driver na ito nang barilin ng kapwa habal-habal driver alas 7 ng umaga kanina. Nagkaroon daw ng alitan sa pagitan ng dalawa dahil sa hindi umano pagpila ng suspect sa kanilang terminal para magsakay ng pasahero. Ito rin ang nakikitang dahilan ng pulisya sa pamamaril. Sinaway niya dahil nasingit nga po sa pila. So sinabihan lang niya na syempre po first come first serve. Dahil iilan naman silang habal-habal driver doon. So hindi po nakinig. At talaga pong siguro po may dati ng hidwaan na doon na lang po inabot, na talagang hindi na sila nagkasundo. Nagawa pang dumulog sa police community post sa barangay San Isidro ang biktima. Pasado alas 9 ng umaga kanina na agad ding isinugod sa ospital ayon sa pulisya. Ang suspect naman, mabilis umanong nakatakas sakay ng motorsiklo matapos ang pagbaril. Hindi pa matukoy ang kalibre ng baril na ginamit dahil nasa loob pa ng tiyan ng biktima ang bala ng naturang baril. Nakatakda ring isailalim ngayong araw sa operasyon ang biktima. Sa ngayon, patuloy pa rin ang isinasagawang dragnet operation para sa pagkakahuli sa suspect. Maging mahinahon po. At saka ang kooperasyon po ng bawat isa, kailangan po namin. Kung meron man po kayong nakikita nga may dayo sa inyong lugar at ganoon din po ay may nakikita po kayong mga patalim o deadly weapon o baril, huwag pong mag-aatubiling, isabi dito or i-report agad sa police station. Panatilihin po natin ang lamig ng ulo. Napakahirap naman po na aabot pa po tayo sa mawawalan po ng buhay. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng biktima hinggil sa insidente. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Aprobado na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang aumento sa teaching allowance ng mga guro sa mga pampublikong paaralan. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Sa harap ng mga mambabatas at cabinet members, pinirmahan ni Pangulong Marcos Jr. ang batas na nagtataas sa teaching allowance ng public school teachers sa bansa. Sa bisa ng Republic Act 11997 o ang Kabalikat sa Pagtuturo Act, mula sa 5,000 piso, gagawin itong 10,000 pesos. Nabibigyang garantiya ng batas ang annual teaching allowance ng mga guro. They toil and burn the midnight oil. They teach our children not for money nor for prestige. They serve our country each day by teaching our children the basic foundations to make them responsible and productive citizens. Welcoming development daw ito para sa ilang guro. Aminadong may mga gasto sa pagtuturo na sa sariling bulsa rin nila kinukuha. Katuparan daw ito sa nilalakad ng mga grupo ng mga guro sa pamahalaan. Gayunman, para sa Teachers Dignity Coalition o TDC, kulang pa rin daw ito. Kahit maliit, maliit lang naman talaga yung 10,000 per the whole year, no? But at least it says something about the recognition of the state, no, to our teachers, no, na
talaga namang kinakapos. Patuloy pa rin anilang tinutulak ang aumento sa sahod ng guro sa mga pampublikong paaralan na siya ring posisyon ng Alliance of Concerned Teachers. Tinutulak namin yung 15,000 across the board, no, para sa lahat ng mga teachers, no, or yung panukala ni Senator Bongbong Marcos noong 2010 at 2013, ano, yung pagtaas, no, doon sa salary grade 15, entry level position. Epektibong matatanggap ng mga public school teacher ang 10,000 peso teaching allowance sa school year 2025-2026. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Kakaunti na ang bilang ng mga nahuhuling isda sa dagat sa Batangas City ayon sa ilang mangingisda. Kaya ang Batangas City LGU paiigtingin ang pagbabantay sa protected area sa lungsod. Narito ang report ni Denise Abante. May 2 taon na raw nang tumigil sa pangangawil ang 51 anyos na si Norman na bagamat may kapansanan, hindi raw ito naging hadlang para makapagtrabaho. Kumpara raw kasi sa dami ng nahuhuling isda sa pamamagitan ng pangangawil noon, kakaunti na ang mga nahuhuli nila ngayon. Kaya mas pinili na lang niyang magbenta sa palengke para kahit iilang oras pa lang, may kita na at hindi raw gaanong pagod sa trabaho. Mahirap sa dagat, magaling dito, maluwan-alwan, wala sakuna na darating. Dito pag may kaunti, may kita ka na. Mahina ka dahil maliwanag ang buwan. Natago sila pag maliwanag ang buwan. Dahil pinili nila din sa bagong palengke. Malas kumita. Ayon sa Batangas City Veterinary Office Fisheries Division, posibleng epekto ng pabago-bagong panahon at lokasyon ng dagat pangisdaan sa lungsod ang dahilan ng pagkaunti ng mga nahuhuling isda. May mga findings po talaga na dahil po sa epekto ng pag-init ng panahon, medyo nag-decline po yung dami ng isda sa karagatan. Dahil ho kami nasa Luok, medyo cove. Bago po makarating sa amin yung mga isda, ay nakukuha na po ng mga commercials sa labas. Sa Batangas City New Market, mas mataas ang bentahan ng mga isdang nahuhuli sa kawil gaya ng bisugo, tundos, lapu-lapu at muslo kumpara sa mga isdang galunggong at tulingan. Kaya kahit may kahirapan sa paghuli nito at pagbebenta, tinatsaga pa rin daw ni Aling Gorgonya na mailako ang nahuli ng mga anak at asawa. Sariwa-sariwa. Ito dito lang Batangas, pinamukan lang yan. Mas mahal. Karamihan na ng dadakip. Nawawala ng mga similya. Dapat papalakihin, paparamihin. Ang hiling na yan ni Aling Gorgonya na pag-aralan na raw ng Fisheries Division kaya mas paiigtingin pa nila ang pagbabantay sa mga lugar pangisdaan sa lungsod sa pag-asang muling manunumbalik ang dami ng nahuhuling isda sa Batangas City. 2 karagdagang bantay dagat daw ang itatalaga nila sa kada barangay. Bukod pa po sa pagtatalaga namin ng mga protected areas, para may makatulong panumbalik yung dating sa kasaganaan, pag-iigtingin po ang law enforcement. Mas maganda po na pagtuunan yun para hindi kami mapapasok ng mga illegal. Either ho na ginagawa ng aming mga mangisda o yung mga taga-ibang lugar. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Nilinaw ng Taysan LGU na may kaukulang permit ang quarry site kung saan nahuli ang nagtatrabahong 7 Chinese nationals. Ang detalye sa report ni Hazel Alviar. Kasunod ng pagkakahuli sa 7 Chinese nationals na iligal na nagtatrabaho sa isang quarry site sa Taysan, Batangas, nilinaw ng Taysan LGU na legal ang operasyon at may kaukulang dokumento ang quarry site. Inisyuhan daw nila ng business permit ang pamunuan ng quarry site dahil may naipakita ang mga ito na Environmental Compliance Certificate o ECC mula sa DNR at quarry permit na inisyu ng provincial government. Tanging ang pagpasok lang umano ng mga Chinese nationals na nagtatrabaho roon ang illegal at palaisipan din daw sa LGU kung paano nakapasok ang mga ito sa lugar. Sadyang hindi namin alam na may Chinese na nagtatrabaho dahil pag sila nag-apply ng business permit, automatic kasama ang names ng lahat ng empleyado, ultimong kung anong mga posisyon ng mga empleyado, walang isang Chinese man lang na pangalan na nakalagay nung sila kumuha ng permit. Dahil sa nangyari, naglabas ng direktiba ang alkalde kung saan ipinasusumiti ang mga pangalan ng foreign employees ng lahat ng quarry site sa bayan. Nagsagawa na rin sila ng inspeksyon sa 15 quarry site kabilang na ang lugar kung saan nahuli ang 7 Chinese nationals. 4 na raw ang naipasara ng LGU simula noong nakaraang taon dahil sa kawalan ng kaukulang dokumento. Dahil nga, bilang pagtulong ko na dito sa immigration, hininga ko ulit ngayon ng mga quarry na mag-submit ulit ng mga pangalan ng
kung anong quarry sila, kung ilan ang kanilang empleyado at kung sino mga empleyado para aming tingnan. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuha ang panig ng quarry site kung saan nahuli ang 7 Chinese nationals. Samantala ngayong linggo, inaasahang magsusumite ng listahan ng pangalan ng kanilang empleyado ang lahat ng quarry site sa bayan. Kasama si Buhay Adante Jr., Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Nagpapatuloy ang marathon hearing para sa mga tsuper at operator na naisyuhan ng show cause order ayon sa LTFRB. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul. Ace, nasa 30% na yung dami ng mga dumalo sa hearing sa LTFRB sa mahigit 4,000 na mga unconsolidated units. Target ng ahensya na matapos ang hearing sa buwan ng Hulyo. Tuloy pa rin daw sa marathon hearing ang ginagawa ng LTFRB Calabarzon sa mga nabigyan nila ng show cause order na driver-operator na walang korporasyon. Sa mahigit 4,000 unconsolidated units sa rehiyon, nasa 30% na raw sa mga ito ang nakakadalo sa pagdinig. Wala po kami makitang valid na reason kung bakit hindi sila nag-consolidate. Kasi yun nga po, ito po yung sinabi sa amin Noon pala hindi naman pala ganito yung katotohanan. Ang magagawa na lamang po namin sa kanila ay tulungan hanggang sa aming makakaya. Karamihan sa mga naisyuhan nila ay mga individual na driver-operator. Pwede pa raw silang sumali sa mga consolidated entity. Bukod dyan, may programa sila sa mga tsuper at operator na bigunang makapagpamiyembro. Meron po tayong tinatawag na entrepreneur program. Aside from pagdadrive o pagiging konduktor, ay binibigyan po sila ng kaalaman sa TESDA po. At ang pangalawa po ay ano pa isa? Entrepreneur at saka po yung super scholar po. Ang DOLE naman po ang nagbibigay ng schooling. Meron po silang allowance habang nag-undergo sila ng pag-aaral sa DOLE. Paliwanag pa ng ahensya, hanggat hindi pa dumarating ang modernized jeepney, pwede pang bumiyahe ang traditional jeep basta't kasapi na yan sa korporasyon. May QR code daw ang mga ito. Kapag dumating na po ang modernized unit, yan po ay hindi na makukumpiskahin. From public transport, yan po ay i-register nyo sa LTO sa pagiging private transport. Magagamit po ang mga sasakyan nyo, ang mga jeep ninyo, panggamit sa bukid, panghatid sa pamilya, hindi na nga lang po pwedeng pang pasahero. Ayon sa ahensya, hanggang ngayong July ang target nilang itatagal ng hearing para makuha ang lahat ng paliwanag ng mga tsuper at operator na bigong magpa-consolidate. Ace, yung QR code na sinasabi ng LTFRB sa mga consolidated units, dito makikita yung mga detalye ng sasakyan, kabilang dyan yung modelo at plate number nito. May kaukulang parusa kung may magtatangka raw na pekein ito. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez. Nananatiling buhay ang pagdiriwang ng tapusan sa San Juan, Batangas. Tampok ang sagala at pag-aalay ng bulaklak kay Birheng Maria. Ang selebrasyon sa lugar umaabot hanggang buwan ng Hunyo. Tunghayan yan sa report ni Denise Abante. Umabot sa mahigit 50 mga sagala ang lumahok sa taon ng tapusan sa Barangay Buhay na Sapa, San Juan, Batangas. Tampok ang mga titulo ni Birheng Maria sa litanya ng Loreto, ang Reyna de las Flores o ang Reyna ng Flores de Mayo at ang imahe ni Birheng Maria sa titulong Birhen de las Flores. Ito na ang ika-74 na taon ng pagdaraos ng tapusan sa barangay. Hindi tulad sa ibang lugar na opisyal na nagtatapos tuwing ika-31 ng Mayo ang pagdiriwang ng tapusan, umaabot hanggang ikalawang linggo ng Hunyo ang selebrasyon nito sa iba't ibang kapilya at barangay sa bayan. Bago magsimula ang pagsasagala, sinundo muna ng musiko ang Hermana Mayor ng tapusan at inihatid sa kapilya. Bata man o matanda, kanya-kanyang bihis at bitbit na simbolo ayon sa titulong kanilang nire-representa. Sentro ng prosesyon ang imahe ni Birheng Maria na tinutugtugan ng banda o musiko. Alas 5 ng hapon ang simulan ang prosesyon na umabot ng mahigit 2 oras. Pagsapit ng dilim, isa-isang nagliwanag ang ilang mga arko maging ang gown ng ilang mga reyna. Matapos ang prosesyon, isinagawa naman ang Grand Alay o pag-aalay ng bulaklak kay Birheng Maria. Sa kabila ng biglaang pagkawala ng kuryente, hindi natinag ng dilim ang debosyon ng mahigit 30 pares na nag-alay ng bulaklak habang inaawitan ang Birhen ng mga dalit at awiting nagpaparangal sa kanya. Binigyang pugay din ang Birhen sa pamamagitan ng luwa o tula. Hindi rin nawala ang pagsayaw ng subli na tradisyonal na sayaw panalangin ng mga Batanggenyo. Mula Bawan,
dumayo pa ang mga manunubli ng Sinala upang makiisa sa taon ng tapusan. Samantala, nagsagawa rin ng Santa Cruzan sa lugar, tampok naman ang imahe ng buong Santa Cruz kung saan ginunita ang pagkakatagpo ni Reyna o Emperatriz Elena sa tunay na krus na pinagpakuan ni Jesus. Mahigit 20 reyna ang lumahok, bitbit ang simbolismo na kanilang nire-representa. Ilan sa mga kalahok sina Reyna Sheba, Ruth at Naomi, Reyna Esther, Cleopatra, Reyna Judith at Reyna Mora. Kung sa tapusan ng Flores de Mayo, si Birheng Maria ang pinararangalan at Reyna de las Flores ang mataas na titulo sa mga sagala, Poong Santa Cruz naman ang binibigyang pugay sa Santa Cruzan at Reyna Elena ang siyang punong reyna. Sa kabila ng modernong panahon, mananatiling buhay ang ganitong mga debosyon dahil sa mga taong patuloy na nagpapahalaga sa kanilang kinagisnang tradisyon. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Alae! 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 Tinula. Opo. Hindi, isda at talong. Kaya bulang lang. Oh. Hawot. Ay, tsaka balatong. Ay, nung pa naman eh. Ares kaldo. Lumi. Higop sabaw. Arroz caldo, sopas, pansit, higup abaw, sabay tulog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Patay matapos magulungan ng truck ang isang lalaki sa Calapan City Oriental, Mindoro. Nakatutok si Denise Abante. Nasawi ang 45 anyos na lalaki matapos maatrasan at magulungan ng isang wing van truck sa JP Rizal Street sa Barangay Lalud, Calapan City Oriental, Mindoro, alas 2:45 ng hapon kahapon. Ayon sa investigasyon ng pulisya, paalis na raw sana ang driver ng truck matapos nitong mag-deliver sa lugar. Hindi umano nito napansin ang lalaki na nakatayo sa likuran ng truck. Habang minamaniobra po niya yung kanyang dinadrive na truck, ay namalayan niya na nasa likurang bahagi na niya pala po itong biktima at naurungan na niya. At sinabihan lang po siya ng ibang mga dumadaan doon, binubusinahan yung driver at pinapaalam sa kanya na meron siya nasagasaan dun sa likuran. Dead on the spot ang biktima dahil sa tinamong matinding pinsala sa kanyang ulo. Bago po ang aksidente, nakita pa po ito ng driver na nasa likuran, naglalakad at hindi niya po inaakala na nung uurong na siya ay nandun na sa may likuran ng kanyang sasakyan. Naiuwi na raw sa kanilang tahanan sa Bungabong Oriental, Mindoro ang mga labi ng biktima habang nasa kustodiya na ng pulisya ang 54 anyos na driver ng truck. Kasalukuyan pa raw na nag-uusap ang kaanak ng biktima at ang driver ng nakasagasang truck. Tumanggi ng magbigay ng pahayag ang pamilya ng nasawing biktima. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang driver ng truck pero ayon sa pulisya, handa raw itong magbigay ng tulong pinansyal sa kaanak ng nasawi. Iba yung pag-ingat naman ang abiso ng pulisya sa mga motorista upang maiwasan ang kaparehong insidente. Nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Ginamitan ng DOH Calabarzon ng Carabao Bait Trap ang pagmomonitor sa mga uri ng lamok sa Lobo, Batangas. Isinasagawa rin ang regular na blood sampling sa mga lagang baboy sa bayan para matiyak na ligtas sa African Swine Fever. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Sa pamamagitan ng kulambo at kalabaw na katuwang ng mga magsasaka sa bukid, isinagawa ng DOH Calabarzon ng Carabao Bait Trap activity sa Barangay Fabrica, Lobo, Batangas. Paraan ito ng Health Department ang makakolekta ng lamok gamit ang kulambo at kalabaw para matukoy kung may mga dalang sakit na dengue at malaria ang mga lamok. Sinuri ito ng mga eksperto gamit ang mga scientific microscope. Dito, nalalaman din ang klase o uri ng lamok na mayroon sa lugar. Bilang bahagi ng pagbibigay proteksyon sa mga estudyante sa susunod na pasukan sa Hulyo, may mga long-lasting insecticide-treated nets o OLICET nets. Bahagi yan ng programa ng Health Department na magkaroon ng Healthy Learning Institution para sa mga estudyante. Daan para mailayo sa sakit ang mga mag-aaral.
Katuwang sa programang ito ng DOH Calabarzon ng Lobo Rural Health Unit, Lobo Municipal District Hospital at Provincial Health Office. Samantala, istrikto rin sa ginagawang blood collection activity ang Lobo Agriculture Office sa mga alagang baboy mula sa 24 na barangay na bahagi ng African Swine Fever Surveillance. Ginagawa ang monitoring sa mga alagang baboy para matiyak na walang sakit ang mga pambentang alaga sa pamilihan. Gayon din ang pagpapanatiling ASF-free ang bayan. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Muling nagpatupad ng yellow alert status sa Luzon Grid ngayong araw, June 4. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, nasa yellow alert ang Luzon Grid kaninang 1:00 hanggang 5:00 ng hapon at mamayang 6:00 ng gabi hanggang 12:00 ng hating gabi. Ayon sa abiso ng NGCP, 2 power plants ang naka-force outage mula pa noong 2023. 2 naman sa pagitan ng Enero at Marso at 12 simula nitong April at May 2024. Habang 4 na planta naman ang gumagana sa mababang kapasidad kaya nasa mahigit 2,200 megawatts ang nawala sa Luzon Grid. Ayon sa NGCP, nasa yellow alert ang isang grid kapag manipis ang reserbang kuryente. May patikim si Kylie Padilla na transformation video, suot ang kanyang amihan costume. Samantala, looking fierce sina Bea Alonzo at Carla Abellana sa teaser ng Widow's War. Narito ang report ni Hazel Alviar. Malapit nang ipalabas ang upcoming mystery thriller series sa Widow's War na pinagbibidahan ni Bea Alonzo at Carla Abellana. Sa social media post si Bea ay pinasilip niya ang venue ng kanilang taping. Sa video, kita ang co-star niyang si Carla na nagpapahinga bago sila mag-take. Makikita rin sa video na kinukuhanan nila ang ilang mabibigat na eksena para sa serye. Kabilang ng isang eksena kung saan tila sinasakal si Bea bago ipakitang tumatakbo na siya palayo. Kasama rin sa serye sina Rita Daniela at Jeric Gonzalez. Muling nagbihis naman si Kylie Padilla bilang sangre amihan ng Encantadia. Kakasana rin kaya si Kylie sa hamon ni Gabby Garcia na una nang kumasa sa makeup trend. Sa comment section ng post ng aktres, kita ang excitement ng Encantadix maging ang kanyang Encantadia co-stars. Sa recent episode ng Biyahe ni Drew, napanood si My Guardian alien star Caitlyn Steve, tampok ang kanyang hometown na Bukidnon. Ibinahagi ni Caitlyn ang ilang larawan mula sa taping ng naturang travel program at hindi raw niya inakala na magkakaroon siya ng TV guesting sa kanyang hometown. Proud na proud daw siya sa kanilang kultura sa Bukidnon. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Alae! 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 Temporado daw sabi niya. Wow! Kasi ma'am, tag-ulan. Malamig ang panahon. Lomi, mainit sa katawan. Lomi, pares, goto, tsaka lugaw. Nice. Masarap pong uminom ng mainit na barakong kape. Pwede, kape. Noodles. Para sa mainit. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Nagpapatuloy ang search and rescue operation para sa 6 na taong gulang na batang hinihinalang nalunod sa ilog sa Talisay, Batangas. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Sanib puwersa ang mga kawani ng Coast Guard Substation, MDRRMO, BFP at ilang residente ng Talisay, Batangas sa paghahanap sa 6 na taong gulang na batang lalaki matapos umanong maanod ng tubig sa ilog sa Barangay Kiling sa bayan ng Talisay pasado 2:00 ng hapon kahapon. Ayon sa Coast Guard Batangas, magkakasamang nagtungo sa Barangay Kiling ang magpipinsang edad 10, 9 at ang 6 na taong gulang na pawang mga taga-barangay Aya, karatig na barangay ng Kiling. Maglalaro lang daw sana sa nasabing barangay ang magpipinsan. Nang matapos ang ulan magtatanghali kahapon, tumawid ang 3 sa ilog, ngunit inanod sila. Minsan kasi tumataas ang tubig o bumababa, no? Yung daloy ng tubig hindi natin makokontrol. Especially kung ang tubig ay bumababa, no, sa lake. Kasi ang pinakatumbok nito yung Lake Taal. So mostly yung agos niyan palabas, mas malakas yung agos
no, kung ang tubig is low tide. Maswerte umanong nasagip ng ilang residenteng napadaan sa may ilog ang edad 10 at 9 na taong gulang na bata, ngunit bigong masagip ang 6 na taong gulang na batang lalaki. Sinisid na rin ng ilang divers ng Coast Guard Substation Batangas ang ilog na nasasakop ng Barangay Kiling, maging ang mga karatig barangay upang mahanap ang biktima. Hanggang sa ngayon, patuloy ang isinasagawang search and rescue operation ng mga otoridad sa biktima. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima hinggil sa insidente. Abiso ng otoridad, As much as possible, hindi po nawawala yung tingin natin sa kanila. Hindi natin dapat iasa sa ibang tao. Tayo mismo dapat, sa mga ganyang edad, no, especially 6, 7, 9 years old, tayo dapat mismo nakakakita sa kanila na hindi dapat mawalay sa paningin natin. kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, naka-monsoon break pa rin tayo dahil hindi pa ulit bumabalik ang southwest monsoon o hanging habagat. Patuloy ang pag-iral ng frontal system lalo sa bahagi ng northern Luzon. Posible rin ang ulan sa iba pang lugar dahil sa localized thunderstorms. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Rizal, Laguna, Cavite, Mindoro Provinces, Palawan at Quezon. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Mga kapuso, sa Huwebes, June 6, makakaranas ng kawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa San Jose, Batangas. Magsisimula ito alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng paglilipat at pagpapalit ng mga poste na apektado ng DPWH road widening projects. Sa kabila ng kanyang kapansanan, kayang-kayang magmaneho ng tricycle ng 44 anyos na lalaki sa Lipas City. Kilalanin siya sa report ni Paul Hernandez. Kapag naisuot na ang sapatos, ang mga hand gloves, bonnet at helmet, handang-handa ng umarangkada sa kalsada ang Black Rider sa Barangay Tambo sa Lipa. Pero hindi lang siya simpleng nagmomotor dahil ang PWD rider na si Joven gumawa ng sarili niyang sidecar, complete with accessories. Kahit na ganito ako, nag-welding ako, nagmimekanik ako, nagtuturo mag-drive. Nagdo-drive, makikita nila na kahit na ganito ako, araw-araw ako nakikita na nagsusumika. Dahil sa car accident sa Bukidnon taong 2002, hindi na nagawang makalakad ng 44 anyos na si Joven. Kalahati ng kanyang katawan, wala na raw pakiramdam, kaya wheelchair ang nagsisilbi niyang mga paa sa loob ng mahigit 2 dekada. Pasyal lang kami sa mga kamag-anak. Pagbalik, nahulog kami sa bangin. Tumambling siya ng 3 beses. Tapos doon, tumama itong spinal cord ko ito. Simula nun yung pakiramdam ko hanggang ngayon, iisa yung manhid. Pero hindi siya nagpagapi sa kapansanan. Nagsumikap at patuloy na lumaban. Ang tauhan sa tracking services noon, ngayon ay may-ari na rin ang sarili niyang tracking business sa Cabuyao, Laguna na 7 taon na ngayon. Bigla kang nalugmok. Narinig mo na sa kanila, may abang kasi nung araw yan, sabi ko. Sabi ko sarili ko, kung magkabigyan pa ako ng Panginoon ng pagkakataon, sisikap pa rin. Sa mga nagtataas ng kilay kay Joven, pagmamalaki niyang may lisensya siya sa pagmamaneho, may dokumentong dala saan man pumunta. Hindi ko nga malubos maisip yung grabing instinct niya, grabing utak, kabilib-bilib. Ano po, mabait po siya. Kapag po napunta yung DNA, nagpapakain po yan sa mga bata. Tapos po, ma-effort din po. Lagi pong natulong ng paglilinis din Kung kailan hihinto sa biyahe si Joven, siya lang daw ang nakakaalam. Basta't may daan, sa lubak man o patag, patuloy lang nagugulong ang buhay para sa kanya. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mark your calendars mga kapuso dahil makikisaya ang Sparkle Stars na sina Kate Valdez, Michael Sager at Kokoy De Santos sa Sinukmani Festival Concert sa Rosario, Batangas sa darating na Biyernes, June 7, alas 6 ng gabi sa Gualberto Avenue. At sa darating na linggo naman, June 9, abangan si Kapusong Rochelle Pangilinan sa gaganaping Court and Street Dance Competition sa kaparehong lugar. Sinsay na sa Rosario, Batangas. See you there mga kapuso! Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog.
buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.